Hello, hello. Hello, Jaken. Hello, hello, Alexa. Hello, Eve. Kanina pa ako panay-stalk madam ng TikTok. Baka na-miss ko na naman putik. Grabe ba siya? Miss Joey, say mo sa Ontiveros versus Sara Duterte. Well, Ontiveros can try. Ang problema kay Risa Ontiveros, nag-a-appear siya as if strong siya. Eh, hindi naman. Si Ontiveros, nung 2020, lakas ang loob niya na questionin yung mga spending sa SEA Games. So sabi niya, may katiwalian, eme, ganyan. Inaway siya ni Pia Cayetano. Tapos, nung inaway-away siya ni Pia Cayetano, sabi niya, hindi, kaya ako lang naman to binobrought up kasi yung opinion ng GCG, opinion ng COA, mukhang may mali. So, that's why I'm asking question, ganyan. So, gusto ko lang ma-check kung talaga sinusunod ang batas, ganyan. But you know what? Immediately after that event with Pia Cayetano, she never opened up the issue of the SEA Games. Hello, Matthew. Hi po, it's my birthday today. Can you sing for me Liwanag sa Dilim, please po? Hindi po ako kumakanta. Sorry, happy birthday, but I don't sing. Madam, san galing yung agam-agam mo na baka mapunta si Reza sa PCO? Bakar niya ba si First Lady? Well, kasi ang ganito, no? 'Di ba si PBBM, sobra na yung leaning niya sa Amerika. Alam niyo naman na si Rappler at saka si Maria Ressa ay nakatanggap ng pondo mula sa National Endowment for Democracy, which is actually yung body na nagfa-fund sa CIA. Ayun. So, yun. So, parang si Ressa kasi backed by the US. O pagkatapos ngayon, si PBBM is getting really cozy with the Americans. So yun. So parang feeling ko pagkatapos si Maria Ressa, sobrang bait niya na kay PBBM. Sobrang bait niya kay PBBM. Yung parang wow talaga. Sa akin sa totoo lang pagka kunwari naging PCO chair yan naging PCO secretary yan si Ressa, si Marie. Wala na, ayawan na talaga. Nauumay na ako kay PBBM, masyadong mabait sa lahat. Din, nakakamiss ang kamay na bakal. Tanong ko po about sa inyong confidential fund ng VP, sorry late sa mga ganap. Para sa drugs daw, sa school at saka local insurgency and other national security concerns involving learners. Ayun. Ayun lang. In 2019, nagkaroon ng wide problem sa psilocybin being used by students sa Cebu and Metro Manila. Goodbye na talaga pag nangyari yan kay Ressa sa PCO. Hi, Miss Joey. Good evening po. Ano pong masasabi niyo sa acquittal ni Ressa? Well, I really thought that the tax evasion cases were pretty strong. So, I do not really know what happened. Hindi ko pa nabasa yung decision Hindi ko alam. Humihina na din daw engagement ni sabi doon ni Reddit. Well, ine-effortan naman talaga ng yung mga social media platform, TikTok, Facebook, especially Facebook. At saka dito sa TikTok, ramdam mo talaga na iniipit ka talaga, ganun. Ayun.
Mushroom drug yon, nakaabot sa Senate ang problem, kaya need natin confi funds sa education sector. Dami kong kilala yun na addict sa mushroom. Ayun. Hindi nagkaroon ng wide problems. Di ko maintindihan ngayon. Ang daming mga nag-i-insist na gustong malaman yung detalye ng confidential fund. Hindi ko gets. Bakit Tapos, they insist na, paano yan ino-audit? Paano malalaman? Paano makikeme? Ganon. Yung pag-audit talaga ng confidential fund, it is not like ordinary audit. Ganon. It's not like an ordinary audit. Kasi ino-audit yan after the fact. After nung kung paano mo siya ginastos, ganyan. Ikaw na ata ang need ni Sara para ipagtanggol ang confidential fund, sabi ni Mark Hernandez. Bakit naman? Kasi Mark Hernandez, tagal-tagal mo na sa TikTok eh. Wala kang mga banat na maayos. Confidential nga eh. Ma-audit naman daw ng COA pero di pwede i-disclose pa din, sabi sa balita kanina. Yes, na-audit naman siya talaga. Yun yung hindi ko mag-get. So ngayon, alam na nila na na-audit ng COA. So ngayon, ang kina-question nila doon, ha? Paano siya binubusisi? Paano yung proseso? Paano yung... Hala naman. 'Di ba? Parang sobrang sa totoo lang, gusto nyo malaman kung ano yung nandun sa confidential fund, kung paano ginagastos. Sabi ko nga, sige, bigyan ka ng report kung paano ginastos yung confidential fund. Pero, kapag ka na-jeopardize yung national security, nakarating yung information sa kalaban, at na-jeopardize yung national security, kasi hindi mo makip yung secret na yan, bibitayin ka. O, lahat ng gustong makakuha ng report ng confidential fund. 'Di ba? Pero wala pa rin malinaw na sagot si Sara. Sabi ni Ace Kunanan, paano walang malinaw na sagot? What is the answer that you are expecting? Do you want Inday to give you the details of confidential fund, Ace? I think she had explained already. Ano yung malinaw na sagot na kailangan mo? Actually, ang kailangan mo linawan yung utak mo. Hindi ka makakuha ng detalye ng confidential funds, that's for sure. Ngayon kayo, pinipilit ninyo na dapat meron kayo, na dapat entitled kayo. O sige, kung ganon, ako papayag ako. Gusto nyo makakuha ng detalye ng confidential fund spending? O sige, lahat ng gusto makakuha, bigyan ng kopya. Okay, so ngayon, pag alam mo na, tapos na-jeopardize yung project na yon, nakarating sa kalaban yung information, at it is because of you intentionally or unintentionally leaking the information, pag ikaw yung nag-leak ng information, bitay ka. Dapat, bitahin ka. Ganon. Kasi, biruin mo, sinayang mo yung pera for the confidential fund, pagkatapos, hindi pa nagtagumpay yung gobyerno kasi kinalat mo yung information. O sige, ganun ang gawin natin. Kaya nyo? Secret nga ng kaibigan ninyo, hindi nyo matago eh. Tapos state secret pa, gusto nyo, alam nyo. 'Di ba? Pinipilit kasi nila na ibubulsa ni Inday keso preparation daw ng budget for 2028 presidential election. Tapos si Risa naman daw ayaw sa drama pero nagbabasa ng script. If LP nag-CF, for sure talak ka ng talak. The problem is they never requested for a confidential fund. So ano gagawin natin? Nag-request sila pero ang maunti lang, ganun. Kaya nga basura yung buhay natin nung sila yung presidente. Ano sa tingin mo po ba wrong move na si PBBM binoto mo? Hindi, Noah. Answer, no.
if we are in a bad situation right now, I think if Leni Robredo, kasi si Leni Robredo yung number 2 eh, if Leni Robredo won the election, we would be in a deeper shithole than what we have right now. So that's my honest answer. Ayun. Gusto nyo malaman kung paano ano? Yun kasi yung problem. Walang malinaw sagot, walang malinaw sagot. Hindi ka talaga sasagutin sa detalye ng ano, hindi ka talaga sasagutin ng detalye ni Inday Sara. So ngayon, they are taking it, and that is because, kasi pabobo si Leni. How would you know, hula lang? Ay, alam ko, kasi naging Vice President si Leni. So yung performance ni Leni as Vice President is my yardstick kung paano siya magiging presidente, which is bobonicals. So yeah, I would have a fair understanding on how she's going to lead. So I really know that, you know, we would be in a deeper shithole. Ayun. Ano na? Si Leni nga Si Leni nga di na nangamoy yung biggest and di na nangamoy. Tas gusto niya mamuno ng bansa. Oo nga, that's subjective though. No, not really. I wonder how much ang share nito sa ma-approve ang confidential fund if meron man. ML learns, pag sinabi naman sa yung wala, maniniwala ka ba? Mga idiots like you would always insist. 'Di ba? At saka bakit ako bibigyan ng confidential fund? Meron ba kayong experience dyan? Ikwento nyo naman sa amin. 'Di ba? When you try to understand what's going on, kailangan bayad ka. Konting utak naman, hindi sila magiging corrupt in broad daylight. For sure, it's for the country. Under ba kay Leni si Raul Manuel? What do you mean under? There's only one way para matahimik ang critics ni Inday. Pulse and SWS satisfaction ratings. Hindi alam ng iba, madam, 'di ba, na boto mo si Leni before. Same with Daryl, VP nila si Leni, pero nagsisi din. Yeah. I actually voted Leni Robredo in 2016. I started as someone who trusts Leni Robredo. 'Di ba? Naging vice president siya, basura yung performance eh. 'Di ba? Saan ka nakakita na handa na po ba mga birthday video greetings natin for PBBM? Sabi ni Marcos Youth. Kung si Leni nasa hearing ngayon, malamang sasabihin niya, iyong CF ay walang tanong-tanong. So, on money po ba yung mga gala at meet-up nyo? Wala po kayo nakukuha doon? Wala. May pera ako. Na sarili. Why would you even think that I'm getting it from somewhere else? Nagtataka ka? ML? Ganon ka kahampas lupa? Na feeling mo yung ibang tao di magkakaroon ng sarili nilang pera? Diyos me. Experience yan nila. It could also happen to BBM, no, to Joey, if palpak. Wala kang kakampiyan. Oo naman. For example, biglang i-appoint ni BBBM si Reza na press secretary or, 'di ba? Secretary ng PCO. At ang inaayawan na. Ayun. True, Diyos ko, di ramdam presence niya as VP before. Well, ang sa akin kasi, she wasn't very useful as a vice president. For me, nasa isang barko kayo ni PRRD, hindi po pwede na lagi mong inaaway yung Pangulo. 'Di ba? For me, she wasn't even a good oppositor. She had an opportunity to work with the president and she blew it. Ngayon, kung sinasabi nila na magaling si Leni, ang problema nga, she blew the chance. Ilang beses siyang inappoint na cabinet secretary. She cannot deal
with ano no with the president professionally. But Diyos ko po, laging inaaway, pinahiya pa sa international community. Sa akin malaking red flag 'yun. I mean, if you cannot work with people that you do not necessarily agree with, ibig sabihin hindi ka team player. Ganun. Magkano bayad sa'yo per month para ipagtanggol sila? Sabi ni Dump. Magkano ba Saan ba nakukuha yung bayad, Dump? Saan nakukuha yung bayad? Saan nakukuha yung bayad? Bakit? Mukhang ang dami yung experience dyan sa bayad-bayad. Pa-share naman. Pa-share naman. Okay, ganito yung rule natin, ha? Pagka merong mga comment dyan tungkol sa bayad-bayad, pagkatas hindi nyo i-share kung paano makuha yung bayad, ayan, honorarium ata tawag, Madam Joey, sabi ni ML. O, ML, akyat ka. Baka Madam si tanga ML naman alam mo, ML, ikaw, ilang beses namin napatunayan na wala kang utak. Baka Madam si ML. Diyos me. Tagal-tagal mo na ako sinasabihang, bayad. Ngayon, honorarium. Ngayon, if you're not going to tell us how you're gonna get paid, kung hindi nyo i-share yung information na yan, i-mute na lang kayo the entire live ng mga moderators, ha? I-mute na lang kayo kasi ayaw nyo i-share yung information Ang lagay kayo lang ang bayad. 'Di ba? I-share nyo para lahat tayo mabayaran. Ganun. Sigurado din nakagraduate kapag kaganyan. I want to get paid din, no? Oo nga Yung mga moderator yung mga magko-comment tungkol sa bayad-bayad, pagkatapos hindi nila i-share kung paano makakuha ng bayad. Ano na, ang tawag dito? Mute na. Kasi syempre, yun? Kayo lang ang bayad. Kayo lang yung bayad. I-share nyo para lahat tayo mabayaran. Ayun, Madam Joey, ano pa reaction nyo kay Reza? Acquitted na siya. Ang gagawin natin? Acquitted siya 210, mga pink yan, mga balak mag-report ng live. Kung si Lenny may confidential fund, malamang di sila kukuda ng ganyan. Galit lang sila kay VP. The problem is, dahil nga talaga namang I would say talagang mas maluwag talaga ang pag-audit ng confidential fund. Kasi you really do not want to breach the confidence. So yung pag-audit dyan is not really the normal audit. That's the nature of it. Ganun talaga yung nature niyan. Confidential fund is really about trust. The problem is, ang mga nag-iiyak dito ay yung mga wala namang trust kay Sarah. Ang problema, ilan lang ba kayong walang trust? 'Di ba? Ilan lang ba kayong walang trust? Mas maraming nagtitiwala kay Inday kaysa sa inyo na galit. So, ang problem, talo kayo sa eleksyon. Yun. Kasi kung walang nagtitiwala kay Inday, hindi siya makakuha ng budget. 14M, marami pa rin yun. Kaso, mas marami pa rin yung 32M. Then, Boy Aquino. So, wala kami pake sa 14M nyo. Talo pa rin yan. Gagawin natin dyan. Saka tayo magabol kay Sarah after walang pinuntahan ng CF. Yeah, I agree. Pagmamalaki mo pa yung 14M mo na marami. 14M mo nga, hindi kaya magpanalo ng presidente at saka vice president Diyos me. Miss Joey, was it a good move for the admin to fire Yusek Magno? I would, without other factors, I would say yes. Well, ang question dun kasi, una-una ba't yung kasi hinire yan? Diba? Alam nyo namang, diba? Alam nyo namang saksakan ng dilaw yan at saka anti-Marcos. Actually, hindi ako agree sa Pangulo na nag-hire siya ng mga anti-Marcos na bonggam-bongga. As a general rule, hindi talaga ako agree doon.
Pero, di ba, inaano nga niya yung unity, ganyan. Tapos nagsabi siya before na, pagka competent, o di sige, at willing naman tumulong sa gobyerno, di sige, kunin natin, ganyan. So ngayon, yun yung plano niya, and I respect his plan. Ang nadidisappoint ako kasi, yung wala kasi siyang mechanism in order to, to monitor them. Alam mo, nagsimula yung mga paa niyan, kaaway ka. So, ibig sabihin, dapat bantayan mo yung trabaho niyan. You cannot just give your entire trust. 'Di ba? Kapag meron silang mga ginagawa na ma-jeopardize ka or ganyan. So, ayun. If more moot and academic termination yung ginamit na term ni Bersamin. Ayun. So, ngayon, edi, ang tawag dito, di yun na nga yung situation. So, tinanggal. Okay. Kung ako masusunod, ayoko talaga. So, actually, as a general rule, agree ako na tanggalin si Magno. However, di ba ang posisyon ng government, tanggapin yung mga di ba tolerant nga sila sa mga opposing views, kineme. Tolerant nga sila sa mga mga anti-Marcos, ganyan. Di ba yun yung doon? So, ngayon, ang sa akin, yung pag-fire nila kay Magno, at saka yung pagtanggap nila ng iba't ibang mga tao na kagaya ni Attorney Bathan. Attorney Bathan is the one who oversee the Love the Philippines project. Dilaw yun! Pinahamak na sila dun sa Love the Philippines project, dilaw na dilaw, finire ba nila? Hindi. So, sa akin, parang, manindigan kayo, ano ba? Mag-ano ba kayo ng magiging tolerant ba kayo o hindi? 'Di ba? Wag spam, guys, kasi para I try to read all your comments as much as I can. So wag pa ulit-ulit. At Joyman, sasabi mo na feeling niya sa Rita na supalpal niya si Sarah. Dream on, Risa. Yung parang, ewan ko sa'yo, Risa. Sana ilatag din ang budget ng mga party list na pisti na yan. Kung saan napupunta budget nila. Yeah. Fair enough. Kuda ng kuda si Risa yung 15.7B ng PhilHealth tahimik. Yun na yun. Anong yun na yun? Anong pinaglalaban mo, te? Bakit? Akyat ka. Pwede ka naman magtanong. Kumusta po in general ang Pilipinas? SAS just posted something about the Inday statement regarding security detail of a VP. Very intriguing. Check natin yung ni SAS, post ni SAS. Ikaw, Sandro, anong pinaglalaban mo dito? Ba't ka nandito? Risa acting Madam Lenny 2.0. Kunwari matapang pero wala din naman. Totoo. Nung tinalakan nga siya ni Pia Cayetano tiklop. Ganun siya sa ito ay hindi naman opinion. Ito ay opinion naman ng, hindi ko lang naman opinion. Opinion rin ito ng ibang mga government agencies. Kaya gusto natin malaman ng mali. Kineme, ganyan. Halos matai siya sa pagja-justify ng issue niya Hi, ask ko lang, hindi po ba teachers should not engage in politics? Hindi naman, kasi Pilipino pa rin naman yung mga teachers. I think they can. It's just that, in doing so, they should do it in a non-rabid way. Ganon. Kasi teachers sila Hindi sila pwede makapagbardagulan ng wagas, makipagmurahan or whatsoever, ganyan. Because that's unbecoming of a teacher, ganyan. But I don't think bawal silang magbigay ng opinion about politics. Pilipino pa rin naman yan, and
may mga political rights rin sila. Inip na nga daw si VP kakaantay ng file ng cases ng mga galit sa CF. Thoughts po sa sinabi ni VP kay Sen Risa. Anong answer ni Inday Sara kay Risa? Meron, hindi ko pa alam eh. Resubuhan natin ang mga informers ni Sara Duterte at mga spy para transparency, magkano ginastos. Sabi ni Chris 9. Okay, so Chris 9, kapag niresubuhan, anong mangyayari? Kapag niresibuhan, malamang may transparency. Bakit need mo na transparent? Bakit need mo na transparent raw material? Oo, nakita ko KD. Nakita ko yung post ni Tio. Hindi na siya CIF. Transparency Fund na. Okay lang sa akin maging transparent siya, no? Tapos makikita mo raw material. Diba gusto mong malaman, ayan, bibigay sa yung report ng confidential fund. Pero pag nag-leak yung info, whether intentional or unintentional, dahil ikaw ang may hawak ng detalye, at na-jeopardize yung National Security Project dahil sa leak info, bibitayin ka. Okay ba yon? Kasi syempre, naubos yung pera sa confidential fund, pagkatapos hindi pa nagawa yung dapat gawin. Kasi nilik mo yung information. Magkakaroon ka ng kopya, payag ako doon, magkaroon ka ng kopya for transparency, pero pag nalik yung information, bitay ka. Okay ba? Okay ba yon? Payag ako doon. Kasi sobrang valuable sa'yo ng transparency eh. 'Di ba? Para sa isang confidential na matter. Payag ako. Napaka-importante ng transparency sa'yo para sa confidential fund. Sige, bigyan ng kopya ng report yan at saka lahat ng resibo. Bigyan niya ng mga information. Ngayon, kapag kayang information na yan nakuha sa'yo ng mga enemy of the states, intentional or unintentional, di nasayang na yung confidential fund. Pagkatapos, na-defeat pa yung ating National Security Project. Bitay ka. At least transparent. Di ba? At least transparent, raw material. Ayaw mo nun? Ate Joey, nakita mo yung post ni Risa dito sa TikTok? Oo, ang corny. Ano mas mahalaga sa'yo? Nasa mandate niya ba ang national security? Sabi ni Pablo Pabs. Actually, nakaupo ang Vice President sa National Security Council. Okay? At ang national security, hindi lang naman yan tungkol sa armas-armas, ganyan-ganyan. Anything about security, even if it's non-military in nature, could be a national security issue. For example, food. Food security is a national security issue. Diba? So ngayon, our students being able to study with free from any criminality, having a safe environment and things like that, those are national security's issue. As a DepEd secretary, sobrang bobo, hindi nila alam ang definition ng confidential fund, tas ask paano security. Oo nga, actually, totoo ka, tama ka dyan. Di nila gusto file ng case kay VP. Instead, sagutin ang mga questions ni Risa. Ano bang questions ni Risa? Risa on the... sige, pakinggan natin yung mga questions ni Risa, ha?
confidential funds. Kailan end term ni Ombudsman? Google mo na lang, Ib. Kapag baka pinag-umalan sila doon. Tatakbo si Risa sa barangay chairman. Ano to? Teka lang ah. 24. Binuweltahan ni Vice President Sara Duterte sina Senadora Risa Ontiveros at Party List Representative Franz Castro matapos nilang questionin ang paggamit ng Office of the Vice President ng milyong-milyong piso na confidential funds. Ilang ahensya rin ang humiling na magka-confidential funds para sa 2024. Ano nga ba ang confidential fund at para saan ito? Tunghayan po yan sa special report na tinutulan ni Rafi Kim. Sabi niya pero pabor ka ba sa confidential fund na walang alam ang taong bayan sa napupunta? Sabi ni Ben Happy. Confidential fund is not illegal. And ako, sa totoo lang, I trust Inday Sara. So, sa akin, walang problema kung yung confidential fund mapupunta sa kanya. I know it can be used in a proper way. Ben Happy. Ayun. Mainit ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at Opposition Senator Risa Ontiveros sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President noong taong 2022. Illegal daw kasi ang paglipat ng 221 million peso confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Vice President. Sa pahayag ni Duterte, pinatutsadahan niya ang anyay madramang si Ontiveros na gusto raw palabasin na nakuha ng illegal ng OVP ang 2022 confidential funds nito. Pero wala naman daw maipalabas na patunay ang mga ito para suportahan ang anyay marumi nilang imahinasyon. Sagot niya ni Ontiveros, trabaho lang, walang drama. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. binanatan din ni Duterte. Ito si Risa baliw din no? Trabaho lang. Then your fucking job is to let it declare unconstitutional. Anong trabaho mo? Kukuda ka lang? Yun lang ang puhunan mo, Risa? Diyos ko, tigil-tigilan mo ako. Trabaho lang, walang drama. Bex, kung ikaw salita ka lang ng salita, pagkatapos pinarot mo lang yung sinabi ng dalawang Senate President, the more that you should take action. If you're not gonna take action, nagdadrama ka lang. Diba? Kakairita to si si Risa Ontiveros walang trabaho lang. Pagkatapos sinabi mo unconstitutional. Sinasabi mo, illegal ito, ganyan. I mean, those are really, really huge allegation. And as a senator, you vowed to protect the Constitution, our Constitution, so that it's not going to be violated. Replyan ko to si Risa Ontiveros. Replyan ko to. Tuloy ako. Pero napanood ko na yung video niya na yan before Nairita nga ako Pero, diba, ma'am, senador ka. Your duty as a government official is to protect and defend the Constitution. So if you're going to say that the action is unconstitutional, you must take action based on your allegation. If you're not going to do that, dumadrama ka lang. Diba? Dumadrama ka lang. So ano gagawin mo? Ano yung trabaho mo? Kukuda ka lang? Laway lang puhunan natin? Risa? Talaga? Senator naman Duterte si Party List Representative Franz Castro dahil sa mga batikos nito sa 2022 confidential funds ng OVP. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo nang basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ayun. At ng buong Makabayan Block.
Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Nauna nang sinabi Ayun pala, ang linaw naman pala na sinabi ni Inday Sara. Sino dito yung mga nagtatanong? Ayun pala yung reply ni Inday Sara, Alam daw ni Franz Castro, Teresa Ontiveros, na yung confidential fund ay ginagamit ni Sara para mahanap ang koneksyon nila sa NPA. My God! I did not hear that. Ngayon ko lang narinig yun. And so, what's the motivation of Inday Sara, of Franz Castro, and Risa Ontiveros in questioning the confidential funds? They want to know, kasi para sa kanila Kabang-kaba kayo sa confidential fund. And someone asked, pabor ba ako na magkaroon ng confidential fund si Inday Sara? Yes. If there's any government official who deserves to have confidential funds, it's going to be Inday Sara. Why? Because I know she can do things with that money. Nanghuhuli ng terorista yan.